Are you looking for the best meat products in town? Go to Navara Food Products at Bacau Sur, Calibo, Aklan. Navara Food Products sells pork longanisa, and you shouldn't miss the sumptuous flavors of longanisa, such as garlic, sweet and spicy, sliced, foot-long, and skinless longanisa. They also have chicken-flavored hamonado, sliced hamonado, and skinless hamonado. But wait, there's more! You must also try their best pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, and crispy pata. So what are you waiting for? Visit their outlet nearest you at Calibo Public Market, section table 37, with mobile number 0921-6125-214. See Lacerna Street, Calibo, Aklan, with telephone number 268-3797. Gomamela Street, Banga, Aklan, at telephone number 268-7191. Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, beside Land Bank, with mobile number 0939-864-1863. And main branch at Bacau Sur, Calibo, Aklan, with telephone numbers 262-7165 or 272-1083. Or you may dial 0999-99-51651. You may also visit their Facebook page, Navara Food Products Calibo. Basta kalidad, barato, ag manami ng frozen foods. Uso yun, Rutatak Navara. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis Vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. D3 Bio. Ako si Maria. Basta asgid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mga butika. Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service.
Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered: 24 hours professional care, local and imported casket, cremation and full burial services, port and airport pickup, domestic and international transfer, U.S. burial flag, intended for departed men and women of U.S. military veterans residents of Aklan. Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo, License Embalmer. Managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, Proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Roas Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cell phone number 0927-759-0851 or 0933-8655-498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagkakatugog ka nga. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang beat. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Hi, Bangga! Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Merry Christmas! Merry Christmas! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:12 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matala to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. Action sa Energy! From the farmland of Mancha to the fields of Makato, from Nabas to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. Sa Energy! Prangkahan! Action sa Energy! Prangkahan! Prangkahan! Pamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam.
Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Balita. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Kasimanwang Jopel, 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 reporter ng bayan. Kasimanwang Jopel, 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 sumbungan ng bayan. Kasimanwang Jopel, 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 aksyon agad. Aksyon sa Energy! December 3, 2025 adlaw magkaroon ng Miyerkules mga kasimanwa. Nagpangalagay doon programang prangkahan aksyon sa Energy. 22 dias lang, 22 days left before Christmas. Kabisirang Banwa at Kalibo, Kabugusan, Probinsya Nagan. Bugtaw na, bango na. Good morning! May klase, may trabaho, amat-amat na. Alas 6:17 pagbangon, ag mamahagon. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw po. Ag magkaroon karang adlaw ta Miyerkules. Ay kahapon na istoryahan ta. Rong pag first move ko no. Itron tayo krang San Miguel Corporation sa planong pagbutang Malay Boracay Bridge. Nasa yuran ta nga si SB or Malay SB member Hope Pagsugiron. May ginpasa ang sangka resolution expressing a strong objection of the people of Malay on the proposed Katiklan Boracay Bridge of San Miguel Holding Corporations under SMC Infrastructure. Agrong nasambitan nga resolution ni SB Pagsugiron gin-refer sa Committee for Public Hearing. And this morning, mag-istorya na si SB Hope Pagsugiron it Banwang Malay. Iyaman sa Banwa at Kalibo rong ginahugat-hugat rong ginagauman ta. Nga magapagawa ron maiplastar kapinyon gid sa publiko. Rong committee report it Committee on Infrastructure in regards sa rondaya krang ongoing construction at the Kalibo Public Market. Sayuran taman kahapon nga uwa pa imaw ha agenda. Prangkahan sa Energy. Sa gihapon Banwa aton ron nga pagatutukan
ay uwa man kita ginauntate. Hala pinangutana. Kalibunhon nga mga nagapangamati, kapinyon gidraton karang nga mga negosyante. Una sa aton nga temporary public market nga nakatutok aton magaron nga agahon, maid-ayad nga agahon. Rong nabuugid ro aton nga atensyon sa sangka amangara. Binawian it anang hugam nga kinabuhi sa may Banwad Altavas. Agrong makasubo. Diniretso imaura it gubong. Nga uwa man lang nakit-iit anang kram pamilya. Anang mga unga ag anang asawa nga nabdos ag daw kabuwanan paman makarakrang bugat Disyembre. Ano sa matuod rung naging rason ita kamatayon itron daya karang padre di pamilya aghaman nga uwa gun imaw paglamayi uwa gun pasintabi anay sa mga nagapagamahaw ha uwa gun ha imbalsamo agin diretso imaw nga linubong una sa sementeryo sa Banwad Altavas sangka 30 anyos ang ama rung binawian it anang hungam nga kinabuhi adlaw it Domingo Nobyembre 30. Kaya sa makaron 3 adlaw kuno nagtaliwan nagakasubo ro anang karang pamilya kapinyon ro anang karang asawa. Sa rason nga ni nga uwa unanda makita, uwa gun hapag lamayi. Ani sa aton karang pagpangusisa, agud mataw at sabat. Kung ano gidrong nangin kabandanan, suno sa Rural Health Unit at Banwang Altavas. Namatay ron daya karang 30 anyos nga padre de pamilya bangod sa rabis mga kasimanwa. Rangkahan. Naging mas mabugaan pa sa bagat sagon it anay karang asawa ay uwagid ay mau ita paghituon wamat hasugid kuno kana roanang nga mister nga nagtaliwan nga haangkit imaurat ayam magkaroon ka delikado ha magkasimanwarong ginatawag nga rabis. Kung saan natin nga asawa ay ginpa albularyo na pagali roan nga mister bago nagtaliwan ay saan natin nga pagpati ay may kung anot ang elemento norong nagmalit saan nga mister rason it anang karang kamatayon o galing sa siyensya. Mga elemento nga ron nga mga ginasugid ay malisod ron pamatudaan. Agasta nga ni magkaroon daw hindi ta kumbinsido rong asawa. Nga ni rong bili naton sa mga mister o sa mga misis. Mag-open up gid sa inyong nga mga partner in life. It inyong mga ginaagyan oro mga natabo sa inyong kabuhi
Para sa ba ko nagdaog nga to pila to 255 million sa loto nga gintago uman sa nang asawa o anang dinagaan. Prangkahan. Suno abi sa misis itrundaya karang 30 anyos nga nga padre de pamilya. Ay tao lang ha kamurong mag-assess ay rupag pati it asawa ay kung may anong elemento sa inyo kung ano ro maginatawag nga ron nga mga elemento nga duyon rong naging kabangdanan sa pagtaliwan ko anak nga mister kabata pa 30 anyos may andawon ka nga unga daywa ag nabdos pa kabuwanan pa magkaroon ko anak nga misis ay suno sa rondaya ka nga misis nagreklamo ro anang mister adlaw it Miyerkules nga nagapaganakit ko ng gawas kapin yun ro anang abaga agatungani matya naglala man na ita adlaw Sabado Nobyembre 29 nga nalisdan yun imaw magginhawa ay mana nagpaalbularyo pa kami aga mga may ginpangayo pangani kuno nga mga alay o mga elemento nga to nga una sa anak nga mister aga dugang pagkaron ay hambal sana nga asawa wa man manat hamit lang o hasugid kakon rakon nga mister nga naangkit imawt ayam ani madya may doubt imaw nga rabies gidrong anak nga kinamatay mga kasimanwa Aksyon sa energy. nakibot lang ni kunimaw ay adlaw Domingo nga ron balitaan na yang nga nagtaliwan yun ako no sa pihak nga kinabuhi ro na karang mister ag imbis nga imbalsamo agud mapaglamayan ay direkta ut ako no nga ginpagubong mga kasimanwa makunmurong aywan nga obligasyon sa anak nga misis paano ko man nabuhion rakon nga mga unga agarong kabuwanan pananadayang Disyembre nga si mister na malang kunurong nga nagapangabuhi para kanda sa anamat ana Rural Health Unit Altabas maggawa sa uwa nga ni kuno nagsugid rong mister nga ra 30 anyos nga padre de pamilya nga uwa makasugid sa ana nga asawa nga angkit imawt ayam sa assessment Rural Health Unit Altabas nagpositibo sa mga sintomas rabies rong dayang 30 anyos nga mister nga binawian anak nga hugam nga kinabuhi ko Domingo Nobyembre 30 ay kay suno sa statement ni Dr. Lawrence Ann Manejero arong Municipal Health Officer Banuang Altabas sa anday karang assessment ay naka-experience ko nura sintomas rabies like nalisdan magkaon mag-inom itubi ag may anak kuno nga hadlok
sa hangin ag tubi. Sayod nyo banwa nga duyon ng mga sintomas. Kung ikaw positibo sa rabies, nahadlok sa tubi, ag suno pa kay Doc Manihero, wagon man na nakunan or nabuan pa example ay pataygon rong pasyente ag gima daga it mas temprano sa ospital. Ngani for awareness sa aton nga mga kasimanwang nagapagamati, hindi pag isa walang bahala, ipagsawalang kibot. Pag naangkit kamot mga kasapatan, ayam o bisan kuring man, siguraduhon gid nga magpaturok kamo it anti-rabies vaccine. Ay pag huli na ang lahat, wagon man mahimo rong doktor urong siyensya para salbaron pa raing kabuhi. Ag sa dugang pagpangusisa, ibangod nga ni naging talk of the town noon. Rong pagkamatay korundaya karang mister una sa Banwat Altabas, nasayuran sa mga residente sa lugar nga dati o kung buwan it September, October, November imo katapusan or November 30 imo binawi ato nga kinabuhi. So matsakadasig ang yan ihingan makon no? Kung September, October, November nga bugat September ko no nasayuran ito sa lugar sa anda suno sa mga residente rito nga bugan kunot September nga ron may anak karang ginagas ag pinatay ang sa Tagalog bahay asong ulol o kung iya katon hay bangaw. Ag basi kuno datorong gagin umpisahan itrundaya karang rabies. Ag during that incident dated September, pero tanan ako no katong nakagat or naangkit it datong bangaw sa andang lugar ay nagpabakunat Eron daya ko nga mister hay what ay mo nagpaturok itron daya karang anti-rabies vaccine ag posibleng duyon man na rong naging kabangdanan. Agin linaw man, ginklaro ni Dr. Manihero nga andam malang karang agin sunod no rong guidelines it the Department of Health may kaangtanan sa mga kasimanwata pasyente nga namatay bangod sa rabies. Duyon man na rong rason nga gagi namon nga gin pagubong ay malisod yun mana no delikado tuman kadelikado nga ipaimbal sa mo pa imaw o paglamayan pa ay active rong rabies una saan nga gawas. So rong precautionary measures it rural health physician it Altabas no nga bakunahan man it anti-rabies vaccine ruan na karang pamilya ag tanan nga anak karang nakasalamuha bago imora namatay. Ani dayaman ruaton nga pag
pahisayod ha sa aton nga mga kasimanwa, paalala sa publiko nga magpabakuna gid pag naangkit kamot sapat. Alas 6:35 sa aton nga pagpanumalik, abuton tarong linya ni SB member Hope Pagsugiron at Banwang Malay. May kaangtanan sa anak karang resolution nga naga-oppose sa rundayang Katiklan Boracay Bridge. Standby mga kasimanwa. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hope is the heartbeat of Christmas. Christmas message brought to you by The Hangover, Pasabaw Food Corner. We bring soul to the recipe. Located at Pook Jetty Port, owned and managed by Joan Ramos La Chica. MJ's Inn, open 24 hours, located at Pook Tubungan, Kalibo, Aklan. Owned by Vandal Pintason. AZ Mobile Magic PH, located at Archbishop Reyes Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. We offer installment via Skyro and cash basis iPhone Store. 39ers Kaano Branch, located at Cardinal Sin Avenue, Barangay Kaano, Kalibo, Aklan. Contact number 09177-990-302. Owned and managed by Cheryl Calapardo. They also offers Christmas promo until December 31, 2025. Baril Cafe and Wine Bar, located at Rojas Avenue Corner, Acevedo Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Contact number 0917-166-7746. Owned and managed by Joanna Sacapanyo. Glamours Manor and Lucky 8 Residence, rooms for rent. They have studio-type rooms, boarding house rooms for male tenants only, perfect for students, workers, or anyone looking for a convenient and accessible place to stay. Located at El Barrio Street, Kalibo, Aklan, and Purok 4, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. For more information, visit their Facebook page, Glamours Manor, or contact them at 0920-961-4934. Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, ganyan. tama. Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami uminom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagrupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung ulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonalie Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May your December be filled with gentle moments and glowing hearts. Christmas message brought to you by Mayor James Solanoy and the good people of Nabas Aklan. Honorable Fromy Bautista, Mayor of Malaya Clan. Honorable Jason Yap Talapian, Barangay Captain of Balabag. One Love, Boracay. Pahisayod sa tanan nga mga negosyante ag pumuguyo it Banwang Kalibo.
Ro Tesorero Municipal it Banwang Kalibo, Ray C. Villaruel. Hay sa uma nagapahisayod sa tanan nga mga negosyante, nga ro ikaap at nga quarter it pagbinagayran it business tax, hay sa rayang paagabuton nga petsa 20 it Oktobre 2025. Ginapahisayod man sa atong mga pumuyo, nga ro Real Property Tax Division hay padayon nga nagabaton it advance payment sa buhis it wugta, building ag makinarya. Sa gihapon may ginatao nga 20% nga diskwento kung gabayad it advance para sa dag-on 2026, ro deadline kara sa pagbayad hay sa petsa 29 et Disyembre 2025. Para sa mayad nga balita agon maagom ro tax amnesty suno sa RA 12001 o RP Vara Law, bayaran ra inyong amilyar buwis sa hugta o real property tax nga uwa it penalidad ag interes. Daya hay para sa mga nagtaliwan nga mga dinag-on, halin ko second quarter it Hunyo 2024. Duyon hay epektibo hasta sa Hulyo 8, 2026. Yakip man kararo mga delikwente nga mga negosyante, ang tag-ana it mga propriedad, hay ginapangabay nga bayaran do andang buhi sa nakatagana nga deadline para malikawan ro dugang nga penalidad ag interes. Ginapangabay nga daghon ro pinakaulihing resibo nga ginbayaran. Para sa dugang nga detalye, magtawag gang sa numero 268-9584 para sa business tax nga pagbinagayran, ag sa numero 268-1706 para sa buwis itwugta, building ag makinarya. Bukas, ro among nga opisina halin it Lunes hasta it Biyernes, alas 8 it agahon hasta alas 5 it hapon. Abugid nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong Banwang Kalibo. May the true spirit of Christmas shines in your heart and light your path. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year full of happiness. Hope the holidays bring plenty of reasons to smile. Christmas message brought to you by Mr. and Mrs. Boy and Celine De Jos, Leah Retoriano Usui, Mr. and Mrs. Django and Frau Rio Malos, Kalibo SB member William Lachica Jr., Kalibo SB member Raymar Ribaldo, Puog Barangay Captain Ludi Pinos, and Kalibo Vice Mayor Philip Kimpo. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanuan. It is now 6:47 in the morning. Balik kita sa ato niya pagpanerbisyo publiko. Sa gihapon na rin yung kinapamatian rong number 1 o 7.7 Energy FM Kalibo. Kahapon nilang nato na istoryahan rong dayakrang plano nga pagbutang itulay rong proposed Katiklan Boracay Bridge. Itron dayakrang San Miguel Holdings Corporation. Nga kung siin may ginapasang sang resolution si SB member Hope Pagsugiron it Banwang Malay. A resolution expressing strong objection mga kasimanwa of the people of Malay on the proposed Katiklan Boracay Bridge. Ag dayang ani hagin refer sa Committee for Public Hearing. Iyagon sa linya si SB Hope Pagsugiron ay mangutan na kita dugang ay said man naton kung usaping tulay maabo nga mga tumandok buko niya mang ita sa mainland pati sa Island Boracay rung naga-oppose ay maabo nga mga maapektuhan kapinyon gid ro mga pangabuhian
Itrundaya karang mga porter, kama naman ro mga nagabiyahing pambod. Vice versa, Katiklan to Boracay. O hindi tawan pagpabuhayon pa. SB Hope, good morning. Good morning, kasi Manuang Jofel, ag sa tanan nga nagapamati sa kahanginan sa energy live now this morning. May daayad nga agahon sa tanan labi na gid sa ako mga kasi Manua iya sa Banwa Itmalay ag iya sa probinsya Taclan. Nagpasalamat gid ako SB Hope no for giving us time even it's too early. No, medyo late man yan na ako nag-message kimo kahapon, and yet iya kagid very active, and I know you for a fact na even before no ngawa ka pa sa konseho, SK, and then makarangagi na tawan ka mandatugon itamalay nun no nga makapuwesto sa aton karang konseho itmalay, daga-daga mo gihapon no pagiging aktibo no rong pag bulig no sa mga malaynon una sa Banwa Itmalay. SB Hope, first question, may resolution ka nga present no nga strongly opposing sa rondaya karang Katiklan Boracay Bridge, and I know nga iga-refer da sa Committee for Public Hearing. Can you give us an update, SB Hope? Yes, kasi mo ng Jofel, no, actually I appreciate nga Raya hay may media nga naga-reach kakon because of this issue, dahil it's high time nga Rayang issue hay pagkaseryosohon bukong lamang Banwa Itmalay, dahil actually kita tanan nga maakanon Yes. hay apektado gid, directly affected Raya nga importante nga issue kasi Manong Jofel. I appreciate the media reaching out. Ginagrab ko every chance nga para ma-amplify, maipaabot sa bilog nga Pilipinas. Raya nga concern Banwa Itmalay bilog nga probinsya Taclan. Kasi Manong Jofel, with regards to your question, last November 27 sa 16th regular session isang Sangguniang Bayan, ay may gin-file kita nga resolution on first reading. Graya hay na-refer atong presiding officer sa committee for public hearing. So the title of resolution is Resolution Expressing Strong Objection of the People of Malay on the proposed Katiklan Boracay Bridge of San Miguel Holdings Corporation or SMC Infrastructure. Kasi mon Jofel, kung atong matandaan hay through San Miguel hay nag-apply gon sa DPWH nga sandaro makapot proyekto. It is unsolicited proposal, so mangin public-private partnership or PPP project rotulay. And kasi mo ng Jofel, there are a lot of PRs, no, public relations in San Miguel sa national news, sa social media. Kumbaga ay gina-prepare, no, social acceptability itawo, kaya kumbaga hay may mga PRs ng ganda nga ongoing for several years, no, nga ginaobra, kaya dapat kita nga maakanon hay magobra gid mga seryoso nga tikang, no, bukod nga hiposito sa kita nga may issue syempre especially man kami doon nga mga malaynon, no, sa Banwa, especially mga Boracay nun gid ang mga taga-barangay Katiklan rest of mainland Malay nga apektado itraya nga proyekto. That's correct. Kung mapansin mo kasi mo ng Jofel, title itaton nga resolution is opposition people of Malay, dahil gapati kita nga boses mga people of Malay, not only the voice of the local government unit must be represented by the Sangguniang Bayan as a mandate sa aton nga local government code nga aton nga legislative body hay may function nga igatawan it boses mga tawo nga kahinahanglan nga mapamatian anda nga stand. So si Mamang Jofel, for the update, itraya nga resolution successfully hay nasa first reading na siya last session, and we are hoping na as soon as possible hay pagkatawan ra oras appropriate committee nga iga public hearing saruyon nga public hearing hay kasi mo ng Jofel hay iga-imbitar tanan nga mga apektado nga mga sektor para aton nga ma-record gid kung alin boses
mga malaynon, pumuho yung aklanon man, syempre, with regard sa raya nga issue. Although, kasi Manuel Joffel nga naunagot ipasar it resolution ro aton sangguniang panlalawigan with the good leadership of the Vice Governor Dexter Calizo nga ro gobyerno probinsyal hay gina-amplify man ro boses itaganon nga sanda hay kumbaga nag-oppose sa raya nga proposal ni San Miguel Corporation. For the updates kasi Manuel Joffel hay ruyon uro ako nga ma-share makaratimo. Oo, and kita komandante no tag una pa nga nagrupok rundaya karang balita no nga rong plano it San Miguel Holdings Corporation to put up a bridge no patabok it Isla Boracay nga maabuon ka to inyo nga nagintikang no nagmarcha gun kamo kato no maabo nga mga malaynon ro mga tricycle man kato operators nga nagsunod kinyo no maabo gid ro nagpakita amat itandang pag-oppose sa rondaya karang proyekto and aranganin na sayura naton the sangguniang panlalawigan hay pasagon man galit resolution no nga naga-oppose man sa rondaya karang proyekto. And yet, na sayuran man namon, Mayor Bautista, no, hay positibo rong dating ka na, itron daya karang tulay, ag anang nga statement nga makabulig daya sa mga senior citizen, no, nga magiging accessible rong pagtabok, no. Do you think SB Hope, do yun nga rason ay enough para butangan tulay despite sa mga maapektuhan? With regards to that kasi mo and Joffel, actually I haven't heard a statement from the mayor or read any nga mga official statement from the office of the mayor. For now, I'm not in the position siguro nga i-confirm no nga yun is the stand of the mayor. So anyway, kasi mo ng Joffel, actually yun nga mga sentimiento nga makabulig ra sa mga senior citizen. Of course, for me hay matuod mata no nga bridge hay may mga comforts kumbaga may igatao nga mga advantages like yun one of the advantages, but we have to see to it i-weigh gid nato no aton nga pag binagbinagon ro mga pros or mga positive agro mga cons or mga negatives din ginatawag naton nga cost benefit analysis kasi man ng Joffel kung atong padagman ro aton nga pagpaino-ino hay makita naton nga may mga rason man nga mga mabugat nga kumbaga kung maumpisahan ro tulay raya hay hindi gut mabalik kumbaga hay kung una-undo humay nga nasubuot animo nga mainit hay bukon lang nga iluad mulat ano dahil daya hay ro pagsugot naton nga pumuho yung malaynon agaklanon sa tulay raya hay kumbaga pag nagsugot kita hay hindi natin mabawi ro mga epekto kasi nga bukod tara it simply lang a project this cost hundreds of millions of maybe billions of pesos raya nga project and at the same time hay may higante kauna nga infrastructure nga pag-aobrahon. So the question is aside from other nga mga negative possible impacts hay ginatanaw man naton ro environmental impact ara no wa pa kita may nakita nga ginpasa nga study ro proponent nga nagapamatuod nga ro environment hay hindi mabutang sa alang-alang especially nga to environment ro ginasandigan turismo it Boracay Island. With your permission kasi Manong Joffel hay gusto ko man makaranga ipahayag ro tatlo ka mga importante nga punto kung man ako personally hay especially nabatian ko man no sa iba-iba nga mga sectors nga ginaistorya naton raya ro mga tatlo nga mga mabugat nga dahilan haman nga kita nga mga malaynon mga aklanon ag kita mga Pilipino dapat hay kontrahon gid naton rayon tulay nga ra dahil unang-una hay maapektuhan ro pangitan-an it libo-libo nga mga apektadong trabahante kasi mo ng Joffel. So una di karon hay aton nakita sa aton nga pag-imbestiga nga ro aton may 454 direkta ka mga trabahante una nga naga-rely sa transport business, sea vessel and do yun nga 454 nga mga trabahante, direkta nga trabahante. May andam pamilya ginapakaon nga 2,200 miyembro it pamilya kung atong i-compute do nga 5 members per household.
Mayuna man nga miyembro ro atong CBT-MPC, dayang CBT-MPC hay ro kooperatiba sa boat transport, no? Hay may 4,000 members plus their families. So pila doon, 4,000 times 5 members per household, it is 20,000 affected nga mga residente, no? Mayuna man, araya ro masakit nga katotohanan kasi manuang Jofel, no? Wa siguro ra sayuran itanan nga. There are 60 motorboat operators. Said nimo nga Rumarina hay ginmandate, ginpwersa ro atong boat operators nga mag-upgrade into a modernized fast craft. And kasi man Jofel, naggastos sandara it a minimum of 8 million per boat. Hasta makararo iba, nagabayad pa tayo andang loan para lang makakomply sa marina. So alino naton dayang mga affected nga nga operators plus ro anda nga garantisado nga income nga gabuhi man sa andang mga pamilya. Ag kasi mo ng Jofel, may iya man kita nga 1,000 nga paraw operator nga miyembro it Masboy. Doon do asosasyon it mga paraw operators ag nga mga trabahante nga may 5,000 nga pamilya. May una man kita ka 800 nga mga matoda members, may 170 porters. Kasi man ng Jofel, kung imo pangutan-on, no, majority it aton nga mga malaynon ag nga istar sa Milan Malay, Isla Boracay hay gakontra gid sa raya nga tulay nga ra, and we are 64,723 as of 2024 in population. So do yun kasi man ng Jofel ro mga numero. So pangarawa nga rason po kara kasi man ng Jofel hay posible nga magkaroon it income loss ro LGU Malay in which hundreds of millions of pesos bukod lang ro LGU Malay kundi pati man ro LGU it atong probinsya it Aklan dahil nga sa hindi mo kasi man ng Jofel, no, sa Malay pa lang i-share ko I believe nga hundreds of millions ro kita it provincial government sa operation it terminal. Agruyin nga kwarta ginagamit nanda sa basic services para sa mga pumuyong akanon. Agrayang Malay man kasi man ng Jofel, we have an average income of 40 million sa Tabon Port. So nga ginagamit man namon sa amon nga mga basic nga mga services nga ginatao it LGU para sa amon mga pumuyo. So agro barangay manok-manok million man ang ginakita karon sa nga Tambisaan Port. Suruyin mo posible nga magakaduga, no? Sa Daya, aton nga SB Hope, gobyerno no? lokal. SB Hope, you mentioned the Tabon Port and the Tambisaan Port. Daya rong ginatawag nga alternative, no, pag magain rong tiyempo nga hindi pwede magbiyahe from Katiklan Jetty Port to Cagban Port, no? If happened na madayon ron tulay, dissolve gidra rong Tabon and the Tambisaan Port, no, dissolve gid maron hindi na siya magiging operational. Yes, because as you know man abiro kumbaga ma-avail it services it terminal kung hindi magsakay ro tawo sa bangka dahil may nga tulay kasi man ng Jofel. Last lang mabugat, no, for me nga daya is priceless hay para kakon hay pagkakikilanlan it Boracay bilang isa ka isla. Kumbaga for so many years since 2008 first class municipality ro Malay because of Boracay Island. Naghakot gid aside nato hindi nato mahuyap ro mga international award nga nahakot it Boracay Island dahil nga ni raya isa sa mga dahilan hay unique experience it aton nga mga turista nga kumbaga ro Boracay Island hay you reach it by the boat. It's something cultural, something inflicted na sa aton nga identity bilang Malaynon, bilang Boracaynon. Hay for me this is priceless, no. Ro pagkakilanlan it Boracay bilang isa ka isla, agbukon it isa ka isla nga gakonektar sa isa ka urban area. So I personally I am not against any development, but para kakon hay kita nga mga Malaynon akanon hay dapat nga pag binagbinagon gid anaton, no, bago kita mag-obra desisyon kung alin do aton nga suportahan. Para kakon ro local government, be it Malay, be it Aklan, hay una gid sa anda nga mandate nga to amplify kung alin gid man ro sentimiento it mga pumuyo it mga areas of jurisdiction kasi man ang Jofel. Yes, very clear, no? SB Hope nga grabe rong epekto. Majority of the people of Malay, no, their livelihood will be affected. Sambilog gid aron
no nga dapat i-take into consideration bago i-entertain no rondaya karang plano San Miguel Holdings Corporation nga magbutang itulay. And do plano yata nanda, di ba? Dayang pagsugod idag-on 2026. Tama ako, SB Hope. So far, kasi mo ng Jofel, nag-present sanda actually sa Sangguniang Bayan. Kaya nga ni nga, we are in the position to say our comment. Kasi this year, nag-present sanda sa Sangguniang Bayan anda nga proposal. No? So far, wa man sanda ginamba gida nga exact time. Yes, exact date. No? Pero I think it's as soon as possible. Malisod matuod ba si Bulagaon na lang kita? Yes, doon dumaysod. Kasi man Jofel, kapin pangaranga, kumbaga Rwanda abi nga partner agency is the Department of Public Works and Highways or DPWH. Kumbaga nagpagawa mat statement ro DPWH nga nagpasa ro San Miguel no. San Miguel malang do ginpangalanan at DPWH nga nag-submit it proposal. So most probably kandagid no igatao ro raya nga proyekto dahil kung bukod man kanda itao haman nga iyaut asanda no ga ongoing anda nga mga pagpagapit sa mga local government unit nga affected actually man ng job. And ma-recall ko mo niya during the event sa may Katiklan Airport, their plan of expanding no rong area at airport daw din man niya dire-diretso hingan do anda nga plano no sa expansion by 2026 and then tulay na. And then we need to be very vigilant no ro mga residente rin no nga mabantayan gid ro nga dagagan kurundaya karang plano ay yes kasi yes kasi mo ng Jofel no actually you mentioned airport. Actually I'm from Barangay Katiklan. Sa airport kita ko star, so may history abirayan San Miguel nga before nga kumbaga may mga opposition man sa residents no nga actually nag-organize man it mga protest to residents. Residents are not against no sa palibot at airport sa yung ways back no years back no mga more than 10 years ago nga against the airport development but abo abi nga residente ro apektado before no nga kumbaga abo kanda nga gin pamakalo anda nga mga lugta sa bukod ita mga haga kumbaga duyon ro naging issue kato before do. Nakita naton niya ro pangako San Miguel nga i-relocate ro eskwelahan Katiklan Elementary School. Yes. As far as I could remember, SK pa ako dati kaabot ta kaming ginpagawa nga mga resolution sa SB, gro barangay Katiklan man actively man ga communicate pati ro eskwelahan sa San Miguel nga kabuhay ananda nga maaksyonan nga ma-relocate ro eskwelahan. Side nimo nga kalisod para sa eskwelahan nga ginaban ro eskwelahan mag-operate mga infrastructure development dahil i-relocate man kuno ro kalsada namon una nga pasuwod sa may gilid at airport sa Katiklan hindi namon maobra-obrahan kalsada dahil nga under kuno sa expansion at airport pero nakita naton nga more than 1 decade na very slow gid aro development at airport with the same proponent San Miguel Corporation nga daya ro naga-propose sa bridge. Pero mga pag-agam-agam, mga malaynon, what if nga kung duyon man ro maging treatment, no, nanda sa bridge, no, we are not saying nga duyon matabo, but there is a possibility kasi kumbaga may history kung paano nanda gin-handle ro isa ka public nga project, no, it's same public utility. So, para kamon kumbaga may mga affected nga mga residents because of airport expansion, but we're not given voice. We're not given proper attention by this corporation. Aside nimo nga isa man sa ginatanaw ron nga nagbaha kasi sa Katiklan for how many years so di makaroon do baha sa Katiklan. But na experience gid namon no nga duyon do baha ay naglala dahil nga wetland ay gintambakan supposedly sa harap with airport nga ron sa may Katiklan nga runway di karon ko na extend ro runway pero makara masaya tanamon nga ro airport gali ito matagali nga halinon ro development sa Barangay Nava. So there are developments in Katiklan, no, widening, buying of lots, no, forcing residents to sell their lots
wa man na bayran itama ro iba. So nakita naton no bukon raya it for me manami nga practice no with dealing with the public. So doon no mga pag-agam-agam naton no nga base kung may experience man the same na treatment with regards to this bridge dahil sa di mo kasi man Jofel hay may mga apektado mangyapon when it comes sa mga lupa hay dapat tawan man it San Miguel attention no if ever may mga residente man nga maapektuhan nga naga-start na sa possible nga area nga pagabutangan ng dait kumbaga foundation itulay sa Katiklan ag sa Boracay Island kasi man ng Jofel. Oo, that's correct. Given your experiences before, no, rung bukod manami, no, ay siguro insakto man din yung reaction magkaroon nga malisod magsalig, no, ay bukod niya nit manami rung natabo before, no. So the SB Hope ay ongoing Rwanda karang nga paglapit no sa mga opisyales it Malay sa andang nga plano nga Katiklan Boracay Bridge no. And can you tell us now kung unanimous ba ang desisyon ng konseho sa pag-oppose kung daya karang proyekto? Kasi mo ng Jofel, that's a very premature question. No? Actually, we will know that no after the committee hearing. Sa committee hearing, abi nga gin-refer ay the purpose karon ay mapamatian kinaton ro sentiments no. We can put it on black and white, ma-record kung alin ro komento it kada sektor para mapamatian naton dahil hindi man natong gusto maging bias no when it comes to passing resolutions sa Sangguniang Bayan dahil gusto natin nga mabatian git direkta no through that public consultation sa committee hearing kung alin ro komento ag semiento it aton nga mga affected nga mga sectors kasi mo ng Jofel. And so masayran naton ron do sentimento gid sa Sangguniang Bayan after the second reading no kung rayang resolution ay i-approve or disapprove kasi mo ng Jofel. Okay, but for now wa ka imo it napapansin nga daw may kaibahan ka mo sa konseho nga pabor daw man. Wa mata kasi mo ng Jofel no. Tanan man namon nga mga discussion hay ginaput namon on proper forum. For me hay kada Sangguniang Bayan member hay may right mata nga mag-state kung alin do anda nga for them hay sa ikamayad it mga pumuluyo nga ginaserbisyohan. And the public hearing SB Hope hay tanan nga sektor gid araron bukod yamang it una sa mainland lalo na rong mga taga-isla at Boracay maimbitahan. Yes, kasi mo ng Jofel, we will invite all of those affected at pamatian gid naton ro anda nga sentimiento. Actually kasi mo ng Jofel, if you will allow no, the Sangguniang Bayan receive copies no it mga resolutions pertaining to the bridge. Isa di kara syempre nakita nato no nga publicly sa social media ro opposition it aton Sangguniang Panlalawigan o Baclan no 2025 resolution nga opposing the bridge amplifying daya nga boses it mga pumuloy aklanon. May naman kita nga harisig resolution way back 2024 from Barangay Katiklan, from Katiklan Barangay Council, no? Mayuna man nga resolution ro Katiklan, Boracay nga multipurpose cooperative or CBT-MPC. Yes, nag-resolution man kasi mo ng Jofel again, actually letter naging padagait aton nga matoda nga dayero tricycle operator nga gipadagak sa Sangguniang Panlalawigan nga may concern sanda against sanda sa tulay. Mayo naman nga resolution ro Boraland no tourism services ra nga provider iya sa Boracay ag sa mainland Malay. Mayo naman nga resolution of opposition of course do MPS, MPC or do yun do association ng mga porters ag ro business community sa Boracay ay nagpagawa man andang resolution no. May permi mataga pagwat resolution ro Boracay Foundation against the bridge no graya hay gin nanda kumbaga gin may andabi nga latest nga resolution kasi mo ng Jofel nga
title is A Resolution Reaffirming the Boracay Foundation Incorporated's Opposition to the reported plan to construct a Katiklan Boracay Bridge, expressing serious concerns over the proponents' capacity to manage large-scale infrastructure projects and citing the lack of significant improvement in the Katiklan International Airport under their stewardship. So this is Resolution 6-2024, passed last October 2024. So this is a recent resolution, kasi Manuan Jofel, no? Do you know, na-mention man ang Daro Airport, kaya do yun man do ako nga ginasandigan, no? Bilang isa katiklanon, nga nakita kung alin doon natabo sa airport, apekto sa community, at the same time, ro sentimento man itaton nga mga business stakeholders sa Boracay Island kasi Manon Jofel. Bao manami patakunta pa istorya pa gud mas maabo paraton nga mabung information ay galing medyo nagakugabo sa natang oras, and I hope no this is not the last time nga makaistorya kita sa kahanginan. SB Hope no makabuo pa kami dugang nga update no makatao pa kami pangutana kimo kun concern man ginakabagak anit aton mga kasimanwa, not just the Malaynon but the whole aklan no mga aklanon nga nagakabangat man sa rondaya karang nga proyekto. But for now, I'd like to thank you SB Hope for your time no base kung may gusto ka anay nga ipaabot pa. Yes, kasi Manuan Jofel, so this is my chance to appeal sa aton nga mga kapwa Aklanon at kapwa Malaynon nga mag-ugyon kita sa aton nga stand, no? Nga kung gakontra kita sa tulay, hay ipabutyag naton nga kita hay nagakontra para hay mas maabo kita, hay mas mapamatian kita it mga natungdan sa ibabaw, no? Ang para sa akon, kasi Manuan Jofel, with the Energy FM family, I would like to grab this opportunity to reach out to the national government, especially the DVWH, no? Nga dayaro ahensya nga nag-handle itry nga proyekto. My appeal to the proponents on Miguel Corporation and President Ferdinand Bongbong Marcos, listen to us and respect the stand of Malaynons and Akanons because we are the real and original stewards of our town and the island of Boracay. Itong pagkontra namin sa tulay ay hindi lamang para sa aming pansarili, kundi ito ay ang pagprotekta sa kabuhayan ng mga apektadong manggagawa at ito ay ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng isla ng Boracay bilang isang isla. Maraming salamat po at magandang umaga. Mabuhay tayong lahat. Sa Energy! Sa gamad gida kay SB or Malay SB member Hope Pagsugiron sa imo karang taugid it direkta mong opinion. Nabatian nyo ha mga kasimanwa kung ano rong pros and cons, the positive and negative impact sa ginaplastar ng impormasyon ni SB Hope Pagsugiron if in case nga matabo rong plano it San Miguel Holdings Corporation nga mapatukod gid rong Katiklan Boracay Bridge. Alas 7:18 sa gamad gid mga kasimanwa sa inyong pagtaod oras magkaroon karang adlaw 8 Miyerkules. Inaga magahilibati kita tuman same time only here sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Sa kabilugan nga buwersa, akon man nga partner tech Chief Noriel Pastrana. Overall supervision, naman karang pinalanggang CEO, Kasimanwang Apple Zaraspe III. Para sa patas may tagipuson nga pagpanerbisyo publiko, Kasimanwang Jofel Perucho magpusaw po,
It Energy FM Kalibo, Kasimano ako, palangga ko. Prangkahan. Prangkahan. Working is fun if you have colleagues who